Nagsisimula ang kwento kay Toya Senji na umabot na sa kanyang hangganan, handa na niyang wakasan ang sarili niyang buhay makakuha lang ng kahit anong talento. Nakangiti siya na parang baliw habang nakatutok ang kutsilyo sa kanyang leeg. Sa nakaraang araw bago nangyari ito, sa paaralan, usap-usapan ng mga estudyante ang isang misteryosong petalman na sumikat malapit sa isang convenience store. May ilan na nagsasabing nakita nila ito, habang ang iba naman ay hindi naniniwala. Kalaunan, napagtanto nila na baka isa itong serial killer, ngunit sa kabila ng ingay at chismis, pilit pa ring nakafocus si Toya sa kanyang pag-aaral. Pagdating sa klase, inanunsyo ng kanilang guro na may bagong estudyante na nagngangalang Hato. Pero imbes na magpakilala ng maayos, binaliwala niya ang guro at dumiretso kay Toya. Umupo sa tabi niya at doon nagpakilala, ngunit walang pakialam si Toya sa kanya. Kinagabihan, habang papunta si Toya sa cram school, biglang lumitaw si Hato sa harapan niya. Nang tanungin niya kung paano niya siya nakilala, hinawakan niya ang pisngi nito at sinabing hindi siya mukhang bulati base sa hitsura niya. Muli siyang binaliwala ni Toya at umalis, sinabing uuwi na siya sa kanyang bahay. Pagkaalis ni Toya, kinausap ni Hato ang isang taong nagngangalang Numan at sinabing siya na ang tamang tao, nakahawig ng isang kilala nila. Samantala, sa ibang lugar, ang petalman na si Fish ay pinapahirapan ang isang babae bago ito tuluyang patayin. Sa kabilang banda, tiningnan ni Toya ang resulta ng kanyang pagsusulit at nadismaya siya, ngunit may naaalala siyang hindi malinaw, at nagsimula siyang maghangad ng kahit anong talento, dahil hindi niya matanggap na maging ordinaryo lang. Sinubukan niyang abutin ang buwan at umaasang maging mas kapakipakinabang siya, at habang nangyayari ito, dumating ang mga pulis sa lugar matapos makatanggap ng tawag tungkol sa kaguluhan. Dahil wala silang makita sa una, inakala nilang prank lang ito, ngunit maya-maya ay may napansin silang lalaking nakayuko, at si Fish na nga iyon. Sinabihan sila nitong umalis habang iniinom ang dugo ng babaeng pinatay niya, ngunit isa sa mga pulis ang nagtangkang bumunot ng baril, pero huli na ang lahat. Malapit doon ay may naamoy na kakaiba si Toya, at paglingon niya ay nakita niya ang dalawang pulis na pinatay ni Fish. Ipinagmamalaki ni Fish kung gaano siya kaswerte na magkaroon ng talento, at sa halip na matakot, napakuyong si Toya sa galit habang iniisip kung bakit siya lang ang walang talento. Biglang lumitaw si Hato sa likod niya at tinanong kung naiinggit ba siya, pagkatapos ay tinawag niya si Fish sa pangalan niya at sinabing halatang natutuwa ito. Nagpasalamat si Fish kay Hato sa pagbibigay ng talento sa kanya, at bilang kapalit ay maghahanda daw siya ng pagkain para sa kanila. Sumugod siya gamit ang kutsilyo, pero agad na nag-teleport si Hato kasama si Toya, at kinausap niya si Numan at nagpasalamat dahil tama ang naging prediksyon nito. Nang tanungin ni Toya kung sino si Numan, may inilagay si Hato na teknolohiya sa dibdib niya. Ipinaliwanag niya na kaya nitong ibalik ang talento mula sa nakaraang buhay at tinanong kung gagamitin niya ito. Biglang walang pag-alinlangan, hiniwa ni Hato ang sarili niyang leeg habang binubulong ang branch of reincarnation. Ngayon ay nataranta si Toya at sinubukang iligtas siya, pero imbes na dugo, mga talulot ng bulaklak ang lumabas. Lumabas din ang dalawang espada na tinatawag na Harusugi at Kubikari, at nagbago ang kanyang anyo bilang isang mandirigma. Sumugod si Fish, pero napigilan niya ito at ipinahayag ang kanyang pagkakakilanlan sa nakaraang buhay bilang si Musashi Miyamoto. Nalilito si Toya habang ipinapaliwanag ni Numan na may kakayahan ang mga tao na maibalik ang talento mula sa kanilang nakaraang buhay gamit ang branch of reincarnation. Ang mga nagtatagumpay ay tinatawag na returners, at nakikipaglaban si Hato kay Fish gamit ang espada at halatang nag-e-enjoy siya. Ngayon ay napipilitang umatras si Fish, at nang ihagis nito ang isang puno ay madali niya itong hinati. Nang tanungin ni Toya ang tungkol sa mga talulot, sinabi ni Numan na iyon ang patunay na nagising na ang talento mula sa nakaraang buhay. Sa gitna ng laban, binato ni Fish ang mga bato kay Hato, ngunit kahit anong ihagis niya ay madali lang nitong pinuputol gamit ang kanyang mga espada. Ipinaliwanag naman ni Numan ang mga pangkat sa mga taong nagkaroon ng kapangyarihan. Sinabi niya na sa isang panig ay ang mga mabubuting tao, ngunit sa kabila naman ay ang mga mamamatay tao at kriminal tulad ni Fish na walang awang nananakit sa mga tao. Ang mga kriminal na ito ay tinatawag na mga signers, at sa kasamaang palad, walang pinipili ang kalikasan sa kanila at sa mga returners dahil pareho lang silang sinisilang muli. Binalaan ni Numan si Toya na may 50% na tsansa na kapag sinubukan niyang mag-reincarnate, maaari siyang mamatay sa proseso o kaya naman ay wala siyang makuha na anumang talento, na mag-iiwan sa kanya bilang isang ordinaryong tao lamang kahit anong pagsisikap pa ang gawin niya. Inamin niyang mahirap ito at baka magdalawang isip si Toya, ngunit ngumiti lang ito na parang baliw sa kabila ng kanyang mga babala.
Sa halip na matakot, natuwa pa si Toya dahil may pagkakataon na siyang magkaroon ng kapangyarihan. Bumalik sa laban, tinuya ni Fish si Hato dahil hindi daw ito umaayon sa inaasahan niya, dahilan para maging seryoso ang dalaga. Ginamit niya ang kanyang espesyal na galaw na tinatawag na eight-headed corpse. Noong una, akala ni Fish ay napigilan niya ang atake, ngunit may 7 pang sunod na atake ang galaw na iyon, at sa huli ay nahati ang katawan ni Fish. Nag-report si Hato kay Numa na tapos na ang misyon at nalaman niyang umalis na si Toya para subukan ang kapalaran nito. Samantala, bumalik ang kwento sa kasalukuyan kung saan may mga talulot na lumalabas mula sa leeg ni Toya. Nanaginip siya na hinahabol niya ang kanyang kapatid na si Seiya, at sinisigawan itong magdahan-dahan. Kinaumagahan, ginising siya ni Hato at ibinalita ang magandang balita, naging returner na rin siya tulad nito. Naglakad sila papunta sa parke at doon ikinwento ni Toya ang malungkot niyang nakaraan, na mayroon siyang kuya na si Seiya na isang henyo at magaling sa lahat ng bagay. Dahil dito, napakalaking inaasahan ang ipinataw kay Toya na hindi niya naabot, kaya siya itinuring na talunan. Habang ang kapatid niya ay puno ng medalya at tagumpay, siya naman ay laging pinagtatawanan at itinuturing na walang silbi. Ibinunyag niya na namatay si Seiya ng bata pa ito, at gaya ng inaasahan, si Toya ang sinisisi at kalaunan ay pinalayas sa bahay nila. Dahil sa kwentong iyon, naunawaan ni Hato kung bakit gusto ni Toya na magkaroon ng talento, dahil gusto niyang patunayan ang kanyang halaga at gumanti sa pagtrato sa kanya ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay dinala siya ni Hato kay Numan, isang dalagang may sungay sa ulo. Tinanong ni Hato kung nasaan ang iba, at nalaman niyang nasa misyon silang lahat para hulihin ang mga masasamang returner. Ipinaliwanag ni Numan na tinatawag silang Forest of the Greats, at ang layunin nila ay lipulin ang mga masasamang tulad ni Fish. Sinabi niya na ituring ni Toya ang pag-reincarnate bilang regalo mula sa langit at gamitin ito para sa ikabubuti ng lahat. Binigyan niya sila ng misyon na harapin ang isang makasalanan na nagngangalang Vlad III, ngunit sa halip na patayin agad, inutusan silang patagalin ang laban dahil may nais obserbahan si Numan. Bilang pag-iingat, pinaalalahanan niya silang tapusin na ito pagkalipas ng 10 minuto, dahil baka makaisip si Vlad ng paraan para kontrahin ang kanilang kapangyarihan kapag tumagal pa. Gayunpaman, sinabi rin niyang makalawang araw pa gagawin ang misyon dahil may aasikasuhin pa muna siya. Maya-maya, may nakita si Toya na dalagang humahabol sa magnanakaw na kumuha ng bag niya, at nagpasya siyang subukan ang kanyang kakayahan. Ang talento niya ay ang tinatawag na flashy right hand of the thief, na nagpapahintulot sa kanya na kunin ang mga gamit ng palihim. Nakuha niya ang bag at ibinalik ito sa dalaga, sinabing ligtas na ang lahat. Saglit itong nakahinga ng maluwag, ngunit napagtanto niyang mas mahalaga pala ang branded na bag kaysa sa laman nito kaya muli itong tumakbo para habulin ang magnanakaw. Ipinaliwanag ni Numa na mahirap gamitin ang kapangyarihan niya dahil kailangan niyang nasa loob siya ng kalahating metro para makapagnakaw, kaya limitado ang gamit nito sa pakikipaglaban. Agad namang nakaisip si Toya ng paraan, ginamit niya ang kakayahan para kunin ang dugo ng magnanakaw hanggang sa mahilo ito at mawalan ng malay dahil sa anemia. Lumipas ang 2 araw at narating na ng dalawa ang lugar kung nasaan si Vlad III. Pagdating pa lang nila, tinuya na agad ni Vlad si Hato at inakala niyang mag-isa lang ito, kaya nagreklamo siya na parang binaliwala lang siya at minaliit ang kanyang kakayahan. Agad siyang gumamit ng teknik at naglabasan ang mga matatalim na spikes, at sumagot naman si Hato gamit ang sarili niyang galaw, subalit agad ding napaluhod si Hato sa depensa dahil sa bilis at husay ni Vlad na halos imposible nang makalapit pa siya. Inamin ni Hato kay Numa na base sa nangyayari, hindi lang siya nahihirapang makakuha ng ilang oras, talagang hindi niya makita kung paano siya makakalapit sa kalaban nang hindi isinusugal ang buhay niya. Mahinahon itong sinabihan ni Numa na magpasensya muna, at ipinaliwanag na pinag-aaralan pa niya ang sitwasyon para hanapin ang tamang pagkakataon. Binalaan niya si Hato na huwag munang sumugod, dahil sa oras na gawin niya ito, siguradong mapupugutan siya ng ulo. Pagkatapos ay iginiit niya na kailangan nilang maghintay, ngunit naging mayabang si Hato at ngumiti, nagpasya siyang umatake kahit pa may babala. Agad na kinausap ni Numan si Toya at sinabihan na maghanda na, dahil pakiramdam niya ay madadala ng pride si Hato bilang isang mandirigma ang sarili nito sa panganib. Gaya ng kanyang hinala, nahulog si Hato sa bitag ni Vlad at malubhang nasugatan, kaya inutusan ni Numan si Toya na umatras na at idineklara niyang nabigo ang misyon. Ngunit tumanggi si Toya at ayaw niyang sumuko nang hindi man lang sinusubukan. Pumwesto siya sa likuran ni Vlad kung saan may pader, at nagawa niyang nakawin ang isang bagay mula sa loob ng katawan nito, halos mahatak na sana ang puso ng kalaban ngunit bahagya siyang nagkamali.
Nagpanik si Vlad at nagtaka dahil dapat ay may matibay na pader sa likuran niya kaya imposibleng may makalapit doon, dahilan para bumagsak siya. Mabilis naman itong nakabawi at tinawanan si Toya, sinabing baguhan pa siguro ang bata dahil nasayang lang ang pagkakataon. Naghanda na sana itong patayin si Toya, ngunit biglang lumaganap ang isang matinding itim na aura sa buong paligid. Galing ito sa boss ng mga sinner na nagutos kay Vlad na umatras na, ngunit gusto sanang tumutol ni Vlad at sinabing kaya pa niyang manalo, ngunit wala siyang ibang pagpipilian dahil sa takot at bigat ng presensya. Bago mawala ang aura, nabanggit ng boses na parang pamilyar ang itsura ni Toya at kahawig daw nito ang isang taong kilala nila. Natapos ang misyon at inutusan ang dalawa na umuwi na, at makalipas ang ilang araw, muling nagkita si Toya at Vlad 3. Bumalik ang kalaban para bawiin ang ninakaw ni Toya, nabatid na ang kinuha pala ni Toya ay ang mismong talento o kapangyarihan ni Vlad, at gusto niya itong mabawi. Ngumiti si Toya at tinukso ang binata, tinanong kung gaano kaya nakakahiya na aaminin niya na ninakaw lang ang kapangyarihan niya. Sumang-ayon si Vlad at inamin na nakakahiya nga itong banggitin. Ginamit ni Toya ang kanyang kakayahan, at sa pagkakataong ito ay iba na ang pakiramdam ng kanyang reincarnation, dahil nakuha na niya ng buo ang lakas ni Vlad. Inilabas niya ang kanyang tunay na abilidad na tinatawag na Spoils of the Thief, at ginamit ang sariling lakas ni Vlad para talunin ito ng mabilisan. Sinabi ni Toya kay Vlad na magpasalamat na lang ito dahil nasa mabuting kamay na ang kapangyarihan niya. Tumawa si Toya na parang baliw, unti-unti nang nawawala sa katinoan dahil sa labis na paghahangad ng kapangyarihan, at determinado siyang malampasan ang kapatid niyang si Seiya. Samantala, sa punong tanggapan, tinignan ni Numan ang isang family picture at naalala niya ang tanong noon ni Seiya kung nakikita ba niya ang lahat ng ito, dahil mukhang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Kinaumagahan, gumising na si Toya bago pa man siya tawagin ni Numan, ngunit napansin ni Numan na kahit nakakuha na siya ng kapangyarihan ay mukhang malungkot pa rin ito. Hindi na pinansin ni Toya ang kanyang sinabi, at dumiretso na siya sa tanong tungkol sa susunod nilang misyon. Ipinaliwanag ni Numan na papatayin nila ang isang masamang returner, pero kailangan muna niyang sunduin si Hato. Pagdating ni Toya ay nadatnan niya ito na mahimbing na natutulog, kaya sinigawan siya ni Numan para magising, pero sinabi lang ni Hato na nagsanay siya hanggang madaling araw. Sinubukan pa niyang magbiro, pero pinigilan siya ni Numan at sinabing magmadali na sila. Ang kalaban nila ay isang killer clown na nagngangalang John na may talent na tinatawag na Gacy, na pumapatay ng mga bata. Pagdating sa lugar, ginabayan sila ni Numan at sinabihan na tumalon sa magkabilang direksyon para maiwasan ang bitag. Malugod silang sinalubong ni John at ipinagmamalaki na habang malayo siya sa kanila, hindi siya mapapatay ng mga malalapitang manlalaban. Tinawag pa niya silang mga tanga dahil pumasok sila sa kanyang bitag, pero bago pa man siya matapos magsalita, ginamit na ni Hato ang kanyang Petals of Reincarnation at agad itong pinatay. Ngunit pinagalitan siya ni Numan dahil dapat sana ay pagsasanay ito para kay Toya, kaya humingi ng paumanhin si Hato pero ramdam na hindi naman ito seryoso. Samantala, may isang misteryosong organisasyon na nagmamasid sa kanila, at ang layunin nila ay lipulin ang lahat ng returners, mabuti man o masama. Sa kabilang banda, hinahabol ng halos buong Forest of the Greats ang isa pang evil returner na si Edward. Sinusundan siya ni Hato, pero napansin bigla ni Edward na may mga mansanas na nahuhulog mula sa itaas. Bigla siyang idinampot at idiniin sa lupa dahil sa matinding gravity attack. Nakawala siya at tumakbo ulit, pero ang may-ari ng kakayahan ay si Newton, isang returner na hugis mansanas ang ulo at tila natutuwa sa habulan. Kasama niya si Ai na may kakayahang space transfer, at iniritaan niya si Newton sa pagiging mayabang, at bigla itong nag-teleport at bumalik na dala ang braso ni Edward. Tinanong siya ni Newton kung bakit hindi na lang ulo ang kanyang kinuha, pero sumagot si Ai na trabaho ng isang sundalo ang huling hatol, at hindi bagay sa kanya ang ganoong papel. Lumapit ang isa pa nilang kasama na may dalang baril at inutusan si Edward na sumuko, pero inatake siya ni Edward at nabulag. Ngunit nagkamali si Edward, dahil ang bumaril na si Hiroshi ay may talent na immortal soldier, kaya hindi siya nasaktan at binaril si Edward sa baga. Nang akala ni Edward ay makakatakas na siya, ngunit pinaligiran siya ng maraming kopya ni Driss na may talent na kagibunshin. Nang makita niya ang buong puwersa ng Forest of the Greats, nawalan na siya ng pag-asa at sumuko na lang, pero agad pa rin siyang binaril ni Hiroshi. Pagbalik sa kanilang base, pinuri sila ni Numan sa tagumpay at pagbawi sa branch, at lumapit kay Hiroshi si Nightingale na isang healer. Dinilaan lang niya ito at agad na bumalik sa dati ang kanyang katawan at nawala ang mga sugat, at pinaalalahanan niya itong mag-ingat sa susunod.
Nakita ito ni Newton at naisip na sana ay siya na lang ang nasa pwesto ni Hiroshi para mahawakan din siya ng healer. Sa huli ay umupo si Hato sa tabi ni Toya, na inatasang tumulong kay Numan sa pag-aayos ng mga kagamitan sa halip na lumaban. Tinukso niya si Toya na parang alipin lang daw ito kahit na labis siyang nahihirapan na makakuha ng kapangyarihan, ngunit ngumiti lang si Toya at inamin na gusto niyang gumawa ng mga ganitong gawain. Pinuri rin ni Numan si Toya at sinabing siya ang pinakamasipag sa kanila at malaking tulong sa trabaho. Malugod siyang tinanggap ni Newton sa grupo, at habang nakatingin sa paligid, sinabi ni Hato na pare-pareho lang sila, lahat sila ay nangarap maging higit pa sa kung sino sila noon. Pero tutol si Ain sa pagtanggap sa kanya, sinabi niya na ang talento ni Toya ay kabilang sa uri ng mga kontrabida at hindi man lang ito mataas na antas. Ayaw niya itong pagkatiwalaan at natatakot na maaaring maging traidor siya at nakawin ang kanilang mga branch, ngunit ipinagtanggol siya ni Numan at ipinaliwanag na naging tapat naman si Toya at nasa tamang landas ito. Pagkatapos ay niyakap na lang ng mahigpit ni Hato si Ain hanggang sa pumayag na rin ito. Habang pauwi, tinanong ni Hato si Toya kung nasaktan ba ito sa mga sinabi, ngunit bago pa makasagot, napansin nilang bukas ang ilaw sa bahay at dali-dali silang pumasok. Nadatnan nila doon si Atsuki na may dalang mga comics, at tinanong ni Hato kung kaibigan niya ito at nagpakilala. Ipinaliwanag ni Toya na si Atsuki ay dating magaling sa martial arts kasama ng kuya niya at ngayon ay pinamumunuan na ang isang Special Forces unit. Bumisita ito dahil nalaman nitong hindi na pumapasok sa school si Toya. Nang makita si Hato, akala agad ni Atsuki na nobya niya ito at tinukso siyang baka nawalan na ng gana sa pag-aaral. Agad naman itong itinanggi ni Toya, pero pinagpatuloy lang ni Atsuki ang biro tungkol sa magiging reaksyon ng kuya niya kapag nalaman ito. Dahil hindi na niya makayanang marinig ang tungkol sa kanyang kapatid, ginamit ni Toya ang kanyang Petals of Reincarnation para patunayan ang kanyang sarili. Ngayon ay seryosong-seryoso ang naging mukha ni Atsuki, sinabi niyang nakakadiri na umaasa lang si Toya sa kapangyarihan ng nakaraan at tinawag itong talunan. Dahil sa galit, agad na nag-transform si Hato bilang si Musashi at itinutok ang espada sa leeg ni Atsuki. Inutusan niya itong bawiin ang kanyang mga sinabi, at mariing sinabing pinaghirapan nila ang kanilang narating, at hinding-hindi maiintindihan ng isang henyong tulad nito ang hirap na dinanas nila. Pero nanatiling mahinahon lang si Atsuki at tinawag na mga dahilan lang ang lahat ng iyon, ngunit nawala sa sarili si Hato at sumugod, pero madali lang siyang napatumba at napigilan ito. Sinabi nitong hindi niya ito sasaktan dahil nobya siya ni Toya, at bago umalis, sinabi nitong madismaya ang kuya ni Toya na si Seiya kapag nakita kung anong klaseng tao na siya ngayon. Ngumiti lang si Toya at sumagot na wala siyang pinagsisihan, at balak niyang talunin pa ang kanyang kapatid balang araw. Sa kabilang banda, bumalik si Atsuki sa kanyang base at lumalabas na siya pala ang pinuno ng grupong humahabol sa kanila noon. Tinanong siya ng mga tauhan kung itutuloy pa ba ang operasyon, pero ipinatigil niya ito at inutusang kailangang umatras ang kanilang team. Sumunod ang karamihan, pero may isang batang nagngangalang Minami ang tumutol, at nagsabing hindi dapat palampasin ang mga mahahalagang target na gaya nila. Sa loob ng bahay, pinag-uusapan nila kung gaano kalakas si Atsuki bilang isang natural na tao, at para palakasin ang loob niya, sinabi ni Toya na pareho lang naman sila ng sitwasyon. Dahil dito, ikinwento ni Hato ang kanyang nakaraan. Isa raw siyang inabandon ng bata at lumaki sa ampunan, kung saan lagi siyang pinagtawanan dahil sa kakaibang kulay ng kanyang buhok at mata. Isang master mula sa malapit na dojo ang kumuha sa kanya at inampon sa kabila ng pagtutol ng iba. Siya mismo ang nagturo sa kanya at itinuring na tunay na anak, at sinabing malalampasan niya ito balang araw. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang maging magaling na mandirigma, pero kahit anong sipag niya, wala talaga siyang natural na talento at pakiramdam niya ay bigo siya. Doon niya nalaman ang tungkol sa Branch of Reincarnation, kaya hinanap niya ito sa lahat ng lugar para lang magkaroon ng kapangyarihan, umaasang matutugunan niya ang inaasahan ng kanyang master. Ngunit sa huli, ang kapangyarihang nakuha niya ay naging sobra na pala para sa taong nagpalaki sa kanya. Habang nasa anyo bilang si Musashi, hindi sinasadyang nasugatan niya ng malubha ang kanyang master kaya hindi na ito muling nakahawak ng espada. Ang mga tao sa dojo na noon pa man ay tutol sa kanya ay agad siyang pinalayas at tinaguri ang traidor. Ikinwento niya na ang pangarap niya ay magsumikap at muling itayo ang dojo balang araw, kaya't gusto niyang maging isang tanyag na returner sa lalong madaling panahon. Ito ang unang beses na narinig ni Toya ang tawag na iyon at nagtanong siya kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Numa na lahat sila sa grupo, maliban na lang sa kanya at kay Hato ay mga tanyag na returner na. Nang tanungin siya kung ano ang pagkakatulad ng mga ito,
Pabirong sumagot si Toya na lahat sila ay mukhang kakaiba, may isa naman sanas ang ulo at maging si Numan ay may mga sungay na rin. Ipinaliwanag ni Numan na may limitasyon lang ang tagal na pwedeng magpalit ng anyo, at kapag lumampas na doon, permanenteng mananatili na sila bilang returner. Kapag nangyari ito, tinatawag na sila gamit ang tunay na pangalan ng kanilang nakaraan bilang tanda na ganap na sila. Sinabi rin niya na kahit hindi pa ganap si Hato, Musashi na ang tawag sa kanya ng lahat. Nang gabi ring iyon, ipinakita ni Toya kay Hato kung paano gumagana ang kanyang kapangyarihan at kung paano niya ninanakaw ang talento ng iba. Nag-alinlangan siyang nagtanong kung ayos lang ba talaga sa kanya na matuwa para sa kanya, gayong posibleng mangyari na nakawin niya ang kakayahan kahit sa sarili niyang mga kakampi. Ngumiti lang si Hato at sinabing kunin niya ang lahat ng kaya niya, dahil para sa kanya, kung may mawalan ng kapangyarihan, kasalanan lang iyon ng taong naging mahina at hindi ito naprotektahan. Tinanong niya si Toya kung akala ba nito ay pipigilan siya nito, ngunit lumapit siya ng malapit, idiniin si Toya sa pader at sinabing maging malakas siya. Nangako siya na paghuhusayan din niya para maging sobrang lakas, hanggang sa mainggit ito at balak na niyang kunin balang araw ang talento niya. Sa sandaling iyon, nangako silang dalawa na sabay na lalakas palalo. Samantala, mukhang nahuli na nina Yashiki at Atsuki ang isa pang returner at ito na ang kanilang bilanggo. Sinabi ng kanilang bihag na hinayaan lang niya ang sarili na mahuli dahil sa isang tinatawag na walang kwentang prediksyon. Inamin ni Atsuki na lahat ng hinulaang makasalanan ay nangyari nga sa huli, kahit na naiinis lang siya tuwing nakikita itong natutupad. Idinagdag pa niya na karaniwang gumagamit ang mga returner ng isang bagay na kahugis ng kutsilyo para gamitin ang kanilang kapangyarihan, pero para sa kanya, sobrang nakakapagtaka ng konseptong ito. Binanggit din ni Yoshiki na kahit ang analysis team nila ay hindi matukoy kung ano talaga ang materyales na ginamit sa nasabing kutsilyo, na lalo lamang nagpalalim sa misteryo. Nagbanta si Atsuki sa Sinner, at inutusan itong isumbong ang lahat ng alam niya habang ipinapakita ang mga kagamitang gagamitin niya para pilitin itong makipagtulungan. Kalmadong inamin ng masamang returner na ang grupo ni Atsuki, na kilala bilang Black Edge, ay binubuo ng mga pinakamagagaling na tao sa bansa. Kinilala rin niya ang galing ni Atsuki at inihambing ito sa mga dakilang personalidad sa kasaysayan. Gayunpaman, ipinaalala niya na si Atsuki ay tao pa rin lamang at mortal, na ang buhay ay walang gaanong halaga. Pagkatapos ay nagbigay siya ng dalawang bagong hula, una, makakalaya siya ng walang anumang galos, at pangalawa, muling dadalhin ng kanilang hari ang pagkasira ng nakaraan sa mundong ito, kundi at nauulit lang ang kasaysayan. Biglang nakawala ang bihag mula sa kanyang mga alambre, at kahit walang tigil sa pagpapaputok ang mga sundalo, wala man lang gasgas ang natamo niya. Sa pagsisikap na mapawalang bisa ang prediksyon, sumugod si Atsuki at tinangkan nitong putulin ang braso ng kalaban. Saglit na akala nila ay nagtagumpay ito, pero nang maayos na ang sitwasyon, nakita nilang buo at ligtas ang bihag at nakatakas na ito. Dahil halata na ang napakalaking agwat ng kanilang lakas, inutusan ni Atsuki ang mga tauhan na hayaan na lang itong umalis. Bago umalis ay pinuri pa ng Sinner si Atsuki, at sinabing kukunin sana niya ito sa kanyang grupo kung isa lang itong returner dahil sa lakas nito. Mabilis na tinanong ni Atsuki tungkol sa haring binanggit nito, at kung karaniwan bang nagsama-sama ang mga returner para lumaban. Sumagot ang masamang returner na may mga nagsasama at mayroon ring hindi, dahil hindi naman sila magkakasundo, at idinagdag niya na ang hari ay isang nilalang na malugod nilang sinusunod at pinaglilingkuran. Samantala, nasa misyon naman si Applehead at Gunman, nang makaharap nila ang isang misteryosong imahe na napapalibutan ng parehong itim na usok na nakita nila noon. Hindi ito mukhang returner at agad na nagdulot ng takot sa kanila, at sa sumunod na araw, bumalik sila sa kanilang base at iniulat ang kanilang nakita. Nang marinig ito ni Hato at Toya, naging alerto sila dahil tugma ang impormasyon sa isang nilalang na nakita na nila noon. Dumating si Picasso at iginuhit ang itsura nito, na agad namang kinumpirma ni Newton na iyon nga ang nakita nila. Nabigla at napatahimik ang lahat, kabilang na sina Numan at Ain. Biglang lumitaw ang misteryosong mukha sa lahat ng monitor at direktang kinausap ang mga returner, na parang matagal na panahon na mula noong huli silang magkita. Partikular na tinukoy niya si Ain at tinuya ito sa palaging pagtago sa likod ng iba, bago isa-isang tinutuya ang kahinaan ng bawat isa. Nagbanta siya na wawasakin niya ang buong kagubatan, at hinamak ang kanilang prinsipyo na iligtas ang sangkatauhan at lipulin ang kasamaan. Bago mawala, nangako siya na ibabalik silang lahat sa reincarnation vortex, at pagkawala nito, tinanong ni Applehead kung sino talaga iyon. Isiniwalat ni Numan na siya ang utak sa likod ng lahat ng kasamaan at krimen ng mga sinners,
at nawala sa sarili si Ain at sinimulang sirain ang paligid dahil sa galit, pero mabilis itong nilapitan at niyakap ni Hato. Ipinagpatuloy ni Numan ang pagsasalita, at ipinaliwanag na ang kakaibang mga mata ng imahe ay patunay na siya ang Tyrant King na si Xiang Yu. Isinalaysay din niya ang kasaysayan at pinagmulan ng Forest of the Greats, dahil noong una ay 5 lang ang miyembro ng kanilang grupo. Pinuri niya ang kanilang tunay na pinuno bilang isang taong walang pag-iimbot na tapat sa lahat, at siyang naglatag ng pundasyon ng kanilang mga prinsipyo. Itinuro nito na ang kanilang kapangyarihan ay biyaya mula sa langit, at dapat itong gamitin para sa kapakanan ng mga tao. Ngunit nang tanungin kung nasaan na ito ngayon, ibinunyag ni Numan na pinatay ito ni Xiang Yu. Ipinaliwanag niya na nainip si Xiang Yu sa kanilang mga adhikain at tinanggihan ang ideya na dapat silang tumulong sa sangkatauhan. Dahil sa nangyari, naging pangunahing misyon na ng mga returner na lipulin ang mga masasamang katulad niya. Idinagdag pa niya na nais ngayon ni Xiang Yu na maulit ang mga madugong pangyayari at trahedya ng nakaraan. Muling sumabog sa galit si Ain at iginiit na akala niya ay matagal na itong napuksa, at ipinaliwanag kay Toya na ang hari ay dating kasama nila sa grupo. Noong umalis ito, inatake nila ito ng palihim, at hindi man lang sumagi sa isip nila na mabubuhay ito at babalik para gumanti. Ipinahayag ni Ai na pupunta siya ng mag-isa para harapin ito, pero nang pigilan siya ni Newton, sinuntok niya ito at napaluha sa emosyon. Lumapit si Applehead at sinabing hindi siya nag-iisa, at sabay-sabay nilang haharapin ang kalaban. Sumang-ayon si Numan at sinabing may pag-asa silang manalo kung magtutulungan sila, at lumipas ang 1 linggo, natunton na rin ni Numan ang kinaroroonan nito. Ipinadala ang dalawa patungo sa kuta ni Xiang Yu at ng mga Sinners, at pagdating doon, sinalubong sila ng 2 kakaibang nilalang na sina Jubei at Caesar. Ngayon, agad na nanligaw at nagpakita ng labis na paglalambing si Caesar kay Hato. Tinawag nila si Toya bilang isang bakla, at nagsimula silang gumawa ng mga kakaibang galaw habang nagbibiroan at pangungutya sa isa't isa. Maya-maya ay dumating ang malaking grupo ng mga returner, at nang makita sila, tinanong ni Toya kung sino sila, at ipinaliwanag ni Caesar na sila ang ekspedisyon ng Forest of the Greats na tinipon mula sa iba't ibang panig ng mundo sa utos ni Numan. Natuwa si Toya nang makita ang dami ng magagaling na talentado mula sa kasaysayan na nagkatipon-tipon, ngunit iginiit ng isang matandang nagngangalang Charles na hindi naman kailangan ng ganoong karaming tao para manalo sa ganitong kadaling laban. Kasama rin nila ang eksperto sa chess na si Fisher, at ang magkapatid na Wright, na ipinakilala bilang magkakapatid na babae, at pati ang Schrödinger's cat ay naroon din. Napansin ni Toya na walang pagkakaisa at wala silang balak na magtulungan, kaya napangiti siya ng palihim. Napagtanto niya na hindi naman pala siya narito para manalo, kundi para samantalahin ang gulo at nakawin ang kanilang mga talento nang hindi nahuhuli. Pagkatapos ay ibinahagi ni Numan ang plano sa lahat, at iminungkahi ni Hiroshi na ang gumagamit ng baril, na isama siya sina Toya at Faber. Nagulat si Toya dahil nasira ang plano niya, at nag-alangan itong tanungin kung bakit kailangan siya, at sumagot si Hiroshi na gusto niyang magkasama sila sa trabaho. Inutusan sila ni Numan na salakayin ang kalaban at nagpaalala na mag-ingat, dahil hindi pa nila lubusang alam ang lakas ng kalaban, at aasahan nilang marami silang sasalubungin na makapangyarihang Sinners. Sumama si Hato kay Jubei, habang ang magkapatid na Wright ay nagpakawala sa himpapawid para magtayo ng isang uri ng mini-satellite system. Habang naglalakad, tinanong ni Hiroshi si Toya kung nag-aalala ba ito kay Hato, dahil akala niya ay magkasintahan ang dalawa, ngunit agad namang itinanggi ni Toya na may relasyon sila. Nang magsimulang maging komportable at maging kaibigan niya si Hiroshi, bigla siyang naging maingat, natakot siyang baka kapag nagkaroon siya ng malasakit sa tao ay mag-alinlangan siya sa balak na nakawin ang kanilang kapangyarihan. Gayunpaman ay biglang lumitaw ang grupo ng mga kalaban at muntik nang matamaan si Toya, pero mabilis siyang hinila at niligtas ni Hiroshi sa huling sandali. Ang pangunahing kalaban nila rito ay si Salvo, kasama niya si Nahikok na ang Red Reaper, at si Jahangir na kilala bilang Elephant Foot, at iba pang kilalang Sinners na humarap sa ibang mga returners. Humarap ang pusa sa isang cowboy at tinuya ito, pero bigla itong nabaril at bumagsak na parang patay. Gayunpaman ay muling nabuhay ang pusa, at nang magtaka ang kalaban, mahinahon na ipinaliwanag ng pusa na siya nga ay namatay sa mundong ito, pero sa kakaibang dimensyon ay may bersyon siya na buhay na buhay. Paulit-ulit na bumaril ang kalaban, pero sa huli ay siya ang napatay ng isang putok mula sa pusa, gamit ang kakayahang gawing hindi maiiwasan ang kamatayan ng kanyang kalaban. Samantala, hinarap naman ni Darwin ang isang Joker gamit ang kapangyarihang may kinalaman sa ebolusyon. Kasabay nito, dominado rin ng chess expert ang laban, at madali ring lumalaban si Hato,
Bagamat nagrereklamo siya kay Jubei dahil lagi siyang binibigyan ng malalakas na kalaban habang sa kanya napupunta ang mahihinang sinners. Muling sinubukan ni Caesar na manligaw sa kanila, pero hindi ito pinansin ng dalawa at iniwan na lang. Bumalik kay Toya, susubukan na sana niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, pero pinigilan siya ni Hiroshi at sinabing hindi na ito kailangan. Nang umatake ang kalaban, tinulak ni Toya si Hiroshi para iligtas ito, at nang akmang gagamitin na niya ang Petals of Reincarnation ay bigla na lang nalaglag at namatay ang lahat ng kalaban. Lumalabas na ang Invisible Man na si Faber ang tahimik na pumuksa sa kanila lahat. Nang malaman ito ni Toya, labis siyang natuwa at naisip na nakawin ang talento na iyon para maging invisible din siya at madaling manakaw ang talento ng iba. Ngunit dahil hindi man lang niya makita si Faber, naging napakahirap para sa kanya na subukan ito, at tumawag si Numan kay Hiroshi at doon nabunyag na inutusan niya itong bantayan si Toya. Hinala niya ay isang espiya ang binata dahil sa kakaiba nitong kinikilos at pagpatay ng cellphone, kaya hindi ito pinayagang mag-isa. Ipinagtanggol siya ni Hiroshi at sinabing niligtas siya nito, pero sinabi ni Numan na baka ginawa lang iyon para makuha ang tiwala niya. Sa kabilang banda, tinamaan ng perpektong atake ng sniper ang pwesto ng Wright Sisters, pero nakakagulat na hindi sila tinamaan. Ngayon ay nalaman niya na hindi siya tumama dahil sa presensya ng maalamat na sharpshooter na si Lady Heiha, na ang tinatawag na White Death. Binabaril ni Lady Heiha ang mga bala ng kalaban bago pa man ito makarating sa target. Nang subukan siyang barilin ng kalaban, biglang napaligid ito ng nyebe at napatay ng isang tumpak na bala. Lumapit si Xiang Yu sa sniper at kinilala ang galing nito bago ito tuluyang mawala. Nagdiwang ang mga returner dahil unti-unti na silang nananalo, pero biglang nagbago ang ihip ng hangin ng barilin at patayin mismo ng hari ang magkapatid na Wright. Pagkatapos ay inutusan na ng masamang hari ang kanyang 5 pinakamalalakas na tauhan, na kilala bilang 5 Tigers, na kumilos na. Sinubukan ni Hiroshi na tawagan si Numan pero kinabahan siya nang biglang naputol ang linya. Nang akmang aatakihin na sana siya ulit, ginamit ni Toya ang talento ng Sinner para iligtas ito, ngunit nakatawag pansin iyon kay Hiroshi. Agad nitong itinutok ang baril kay Toya at hinarap ito, hinihinging sabihin kung bakit nasa kanya ang kakayahang iyon, at habang nakatutok ang baril, tinanong niya kung isang espiya si Toya. Ipinaliwanag naman ni Toya na malaking pagkakamali lang ang lahat, pero lalo lang tumindi ang tensyon sa pagitan nila sa bawat sandaling lumipas. Nataranta si Toya at sinabi kay Funasaka na hindi siya isang kaaway o kasama ng mga masasamang returners. Sa kanyang pagtataka, naniwala naman agad si Funasaka at ibinaba ang baril nito. Nakahinga ng maluwag si Toya, pero nagtataka siya kung bakit ito naniwala agad, at sumagot si Funasaka na hindi siya katulad ni Numan. Kahit mukhang nakakapagtaka si Toya dahil itinago niya ang kanyang talento, ngunit nakita niya na inilabas ito ni Toya para iligtas siya, at ayaw niyang baliwalain ang kabutihang iyon at hiniling niya kay Toya na ikwento ang buong nangyayari. Matapos marinig ang lahat, naintindihan agad ni Funasaka ang layunin ni Toya, na mangolekta ng mga talento at malampasan ang kanyang kapatid na si Seiya. Naiintindihan niya kung bakit niya ito itinago, dahil siguradong magagalit ng sobra si Numan kapag nalaman ito, at sinabi ni Funasaka na susuportahan niya si Toya sa misyong ito, na ikinagulat ni Toya. Pero nilinaw niya na kahit suportado niya si Toya, hindi niya ibibigay ang sarili niyang talento, nagkagusto lang talaga siya sa karakter ng binata. Ipinaliwanag ni Funasaka na likas sa tao ang maging kontrabida, at kahit sabihing gahaman si Toya sa kapangyarihan ay malambot din naman ang kanyang puso, na patunay na handa siyang malantad para lang iligtas ang iba. Ibig sabihin, tao pa rin siya at hindi siya espiya, at tinanong siya ni Toya kung bakit siya naging returner, pero humingi ng paumanhin si Funasaka at sinabing wala na siyang maalala mula noong tao pa siya. Samantala, sa piling naman ni Numan, matapos mapatay ang Wright brothers ay agad na nagdepensa ang iba para protektahan siya, dahil kapag bumagsak si Numan ay tapos na ang Forest of Greats. May gumawa ng mga clones para maging harang, pero agad din itong napatay ng kalaban, at napagtanto ni Haya na may isa pang sniper at kailangan niya itong pigilan. Kasabay nito, nakarating na sina Toya at Funasaka sa gate ng kastilyo, pero bigla itong pinasabog ng isang kalaban. Nakalusot si Toya ng walang galos, pero tinamaan si Funasaka, bagay na hindi mahalaga dahil immortal naman siya. Lumabas ang kalaban na si Rudolph the Phoenix, at sinabi ni Funasaka kay Toya na tumabi lang muna dahil sa kanya gustong makipaglaban ang Sinner. Sa kabilang banda, nahanap na ni Haya ang kalabang sniper at kinulong ito sa kanyang ability, pero nang nakatutok na sana siya ay bigla itong nawala sa paningin niya at lumitaw sa harap niya at hinawakan ang dulo ng kanyang baril.
pinayuhan siya nito na masyadong mahaba ang kanyang baril kaya mahina siya sa malapitang labanan, at napagtanto ni Haya na ang lalaking ito ay ang maalamat na sniper na si Hathcock. Sa halip na tapusin siya agad, binigyan niya ito ng pagkakataon at lumayo ng 600 metro para sa isang patas na laban. Bago magsimula, tinanong siya ni Haya kung bakit siya sumama sa mga masasamang returners, pero sinabi lang ni Hathcock na maiintindihan din niya ito pagkatapos ng tunggalian. Bumalik sa laban ni Funasaka at Rudel, nagtaka si Toya kung bakit kasama ng kalaban si Rudel, na kilala bilang isang magiting na piloto sa kasaysayan. Binaril ni Rudel si Funasaka at natanggal ang parte ng mukha nito, pero gumanti rin si Funasaka at tinamaan din ito. Nalaman nilang isang immortal din si Rudel, at nagpalitan sila ng matinding atake, binombahan ni Rudel si Funasaka hanggang sa maging alikabok ito, pero agad din itong gumaling. Kahit pareho silang immortal, dehado si Funasaka dahil mas malalakas at mas maraming armas at bomba si Rudel. Ang tanging makakapagbalanse ng laban ay si Fob, pero sa kasamaang palad, naliligaw siya sa gubat dahil hindi gumagana ng maayos ang kanilang mapa. Habang naglalakad, napadpad siya sa pwesto ng dalawang evil returners na mukhang walang kalaban-laban. Subalit sa kanyang gulat, biglang tumakbo palapit sa kanya ang dambuhalang lalaki. Hindi maipaliwanag ni Fab kung paano ito nangyari dahil dapat ay wala siyang makita o marinig man lang. Ang lalaking nakaupo sa upuan ay si Hitler, at taglay niya ang kakayahang mastermind, kaya nalaman at naunawaan niya na ang mga abilidad ng lahat ng miyembro ng Forest of Greats at kung paano niya nahanap si Fab. Bagamat itinatago ng kakayahan ni Fab ang kanyang mga tunog at amoy, puno naman ang buong gubat ng baho ng pagkabulok dulot ng kapangyarihan ni Paul. Kaya naman, ang lugar na walang amoy o ingay ay agad na naging palatandaan kung nasaan si Fab. Dahil nawalan na ng saysay ang kalamangan ni Fab, dinurog at idiniin siya ni Paul hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Samantala, nagpapatuloy ang laban ni Funasaka at Rudel, walang nananaig dahil pareho silang immortal, kaya umatras muna si Funasaka para makipag-usap kay Toya. Inamin niya na wala siyang magawa dahil mas lamang ang lakas at armas ni Rudel, kahit na napansin ni Toya na parang natutuwa ito sa laban. Hindi naman itinanggi ni Funasaka, pero alam niyang sa ganitong sitwasyon ay wala silang pag-asang manalo. Tinanong siya ni Toya kung magiging patas na lang ba ang laban, pero ipinaliwanag ni Funasaka na may limitasyon din ang paggamit ng abilidad kahit pa immortal siya. Dahil siya ang laging tinamaan, sandali na lang at maaabot na niya ang kanyang limitasyon. Sa kabilang banda, abala pa rin si Haya sa tunggalian nila ni Hathcock sa loob ng kanyang domain, at natutuwa siya dahil sa wakas ay may kalaban siyang karapat-dapat. Subalit nagulat siya nang lumabas si Hathcock mula sa pinagtataguan niya at itinaas ang mga kamay, kaya akala niya ay sumuko na ito, pero hindi pala. Lumapit lang pala ito para magamit ang sarili niyang domain. Agad na nagbago ang paligid, mula sa nagyayelong kapatagan, naging masukal na gubat na nababalot ng nyebe, at doon magsisimula ang tunay nilang laban. Pagbalik sa gubat, magkasamang naglalakad sina Newton at Ayn, at takot na takot si Ayn dahil hindi niya magamit ang kanyang kakayahang mag-teleport sa lugar na ito. Nang may marinig silang ingay, kumapit ng mahigpit si Ayn kay Newton, pero nakita nilang si Darwin lang pala. Subalit bago pa man siya makasigaw sa inis, biglang natunaw si Darwin at naging parang putik o likido sa harap nila. Magsisigaw na sana si Ayn sa takot, pero biglang tinakpan ni Newton ang bibig nito, dahil alam niyang kung sino man ang nakatalo kay Darwin ay malamang ay nasa paligid lang din. Tama ang kanyang hinala, lumabas nga mula sa likod sina Hitler at Paul. Sinabi ni Hitler na mayabang lang daw na tawaging ebolusyon ang abilidad ni Darwin, gayong mga katangian lang naman ng mga hayop ang nakuha nito, kaya hindi siya naging mahirap talunin. Pagkatapos ay tinanong niya si Schrödinger kung hanggang kailan ito magtatago sa likod ng puno, at alam ni Schrödinger na wala siyang tsansang manalo kahit anong gawin niya, pero pinili na lang niyang kumilos ng mahinahon at tinutukan ng baril si Hitler. Sa isang iglap lamang, dinurog at pinatay siya ni Paul hanggang sa maging likido. Pagkatapos noon, may sumugod na espada kay Paul, pero nahawakan niya ito at pinabulok din. Ang may gawa ay si Bobby Fischer, at nadismaya siya nang hindi tumalab ang kanyang biglaang pag-atake. Inamin ni Hitler na alam niya kung sino si Fischer at ang kanyang abilidad, ang pagpapatawag ng mga mandirigma na hugis chess pieces. Dahil alam ni Hitler ang gamit ng bawat piraso, nahanapan niya ng paraan ang bawat galaw ni Fischer, at madaling winasak ni Paul ang mga nilikha nito. Inamin ni Hitler na sa laro ng chess ay si Fischer ang mananalo, pero sa totoong buhay ay kasing halaga ng diskarte ang lakas, at si Paul ay mas malakas kaysa sa kahit anong kaya ni Fischer gawin.
Hindi nagtagal, natalo na rin si Fisher, at nakita ito ni Ain at tuluyan ng napuno ng takot, tinanong ang kanyang sarili kung paano niya matatalo ang taong alam ang lahat, at nakapatay na ng 3 malalakas na returner. Nakita ni Newton na hindi na maayos ang kalagayan ni Ain, at alam niyang alam na ni Hitler na nandito sila, kaya humarap siya at sinabing siya na ang bahalang lumaban. Nang makita ni Paul si Newton, ibinagsak nito ang kamao sa lupa at nagpadala ng alon ng pagkabulok palapit sa kanya. Tumalon si Newton sa puno para makaiwas, pero sa isip niya ay wala siyang ideya kung paano mananalo. Biglang winasak ni Paul ang puno na pinagtataguan niya kaya napilitan siyang tumakbo, at nagtataka siya kung paano siya nahanap agad. Ipinaliwanag ni Hitler na walang saysay ang magtago dahil ang kanyang mastermind ay may kakayahang makaalam ng lahat. Alam niyang nakatago si Ain sa likod ng isang puno, at alam niyang ang abilidad nito ay translocation, ang kapangyarihang mag-teleport sa pamamagitan ng paglipat ng espasyo. Pero ang dahilan kung bakit hindi pa siya umaalis ay dahil may limitasyon ito, kaya lang siyang mag-teleport sa mga lugar na napuntahan at narehistro na niya sa pamamagitan ng paglalakad. Nang marinig ni Ain na tama ang lahat ng ipinaliwanag ni Hitler sa kanyang talento, kinilabutan siya ng todo at kitang-kita ni Newton kung gaano siya natatakot. Ngunit sa sandaling iyon, may napansin siyang maliit na hayop sa lupa, at nang buhatin niya ang nilalang ay nakita niya ang isang simbolo sa tiyan nito, na siyang nagbunyag sa katotohanan tungkol sa kapangyarihan ni Hitler. Dahil alam na niya ang sekreto, sinorpresa niya at inatake si Paul sa sandaling sinugod na nito si Ain. Napansin ito ni Hitler, imposibleng napuntirya lang ni Newton ang bahagi na hindi nakikita ni Paul kung hindi pa niya naiintindihan kung paano gumagana ang kanyang kakayahan. Nalaman ni Newton na ang simbolong iyon ang nagpapahintulot kay Hitler na gamitin ang pandaman ng maliit na hayop. Naglagay siya ng mga markang ito sa buong gubat, kaya natuklasan niya at napag-aralan ang lahat ng returners na kanyang napatay. Ito ang dahilan kung paano niya nalaman ang abilidad ni Ain kahit hindi pa ito nakakalaban. Sa tingin ni Newton ay sinabi ito ni Xiang Yu, dahil kilala niya si Ain noong kasama pa ito sa Forest of Greats. Humanga si Hitler dahil mabilis na nalaman ni Newton ang tungkol sa kanyang kapangyarihan at pinuri niya ang galing nito, pero kahit alam na nila ang sikreto, hindi pa rin magbabago ang sitwasyon. Imposibleng matanggal ang lahat ng markang nakakalat sa gubat, kaya ang pagpipilian lang nila ay ang tumakbo o lumaban kay Paul hanggang sa mamatay. Gayunpaman, may plano pa rin si Newton, dahil hindi pa niya ginagamit ang kanyang sariling abilidad simula nang pumasok sila sa gubat, kaya wala pang ideya si Hitler kung ano ang kaya nitong gawin at wala pa itong nakahandang panlaban. Basta makahanap lang siya ng butas o pagkakataon, may pag-asa pa silang manalo. Samantala, nagpapatuloy ang mainit na laban ni Rodel at Funasaka. Naisip na ni Funasaka ang paraan para mapantayan ang lakas ng kalaban, sinasalo lang niya ang mga bomba ni Rodel at binabato ito pabalik sa kanya. Pero halata nang bumabagal ang kanyang pag-regenerate dahil sa dami ng tama na natanggap niya, at ganoon din naman si Rodel, na nagsisimula ng mapagod. Sa ilang sandali na lang ay mauubusan na ng lakas ang isa sa kanila, at sa kabila ng panganib na nakamamatay, pareho silang nag-e-enjoy ng husto dahil ito na ang pinakamasayang laban na naranasan nila sa loob ng matagal na panahon.